Isang emosyonal na kwento ngayon ang bumabalot sa buhay ng aktres na si Rhea Atayde, matapos umanong makaranas ng matinding sakit, hindi lang sa puso, kundi sa buong pagkatao, dahil sa mga salitang binitawan sa kanya ng taong minsan ay naging pinakamahalaga sa kanyang buhay, si Zanjo Marudo. Ayon sa mga malalapit sa aktres, halos hindi raw makahinga si Rhea nang marinig niya ang mga salitang iyon, mga salitang parang espada na bumaon ng direkta sa kanyang puso at nag-iwan ng sugat na mahirap paghilumin. Ang tagpong ito, ayon sa mga nakasaksi, ay naganap sa loob mismo ng tahanan na minsan nilang pinagsaluhan ng tawanan, pag-ibig, at mga pangarap. Ngunit nitong mga nagdaang araw, ang dating tahanang puno ng saya ay tila naging pugad ng malamig na katahimikan at mga salitang puno ng kirot. Isang gabi raw ng pagtatalo ang nauwi sa mga salitang hindi na kayang bawiin, at sa gitna ng lahat ng iyon, si Rhea ay tuluyang nayanig. Nakaupo siya, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig, at ayon sa mga nakarinig sa loob ng bahay, maririnig daw ang mahinang hikbi ng isang babaeng nabasag ang loob. Ayon sa ulat, ang mga salitang binitawan ni Zanjo ay tila nagwasak sa mundo ni Rhea. Hindi ito simpleng tampuhan o away mag-asawa, kundi isang banggaan ng damdamin, ng sugatang tiwala, at ng mga alaala ng pagmamahalang unti-unti nang nauupos. Sa mga oras na iyon, habang unti-unting tumutulo ang luha ni Rhea, ay tila nawalan siya ng lakas para magsalita. Ang bawat hinga ay mabigat, ang dibdib ay masikip, at ang isip ay punong-puno ng tanong, bakit niya nasabi yon? Paano niya nagawang saktan ako ng ganito? Mula sa labas ng kanilang bahay, nakita raw ng mga kapitbahay si Rhea na lumabas, mag-isa, walang saplot sa paa, at tila tuliro sa damdaming bumabalot sa kanya. Halos hindi raw siya makahinga sa sakit, paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang, hindi ko deserve to, hindi ko deserve to. Ang mga mata niya ay namumugto, ang boses niya ay basag, at sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, tila ba pinipilit niyang buuin ang sarili habang unti-unti itong nadudurog. Ang mga malalapit kay Rhea ay nagsasabing ito na raw ang pinakamabigat na panahong pinagdaanan ng aktres. Hindi lang ito simpleng tampuhan o selosang usapan, kundi isang emosyonal na pagbagsak na halos ikahina ng kanyang katawan. Sa mga nakaraang araw, hindi raw siya lumalabas ng bahay, bihira kumain, at madalas ay nakatitig lang sa kawalan. Ayon sa isang kaibigan, parang wala na siyang boses. Lahat ng galit, lahat ng sakit, parang tinanggap na lang niya sa loob. Ang ilan sa kanyang mga taga-suporta ay napansin din ang pagbabago sa mga post ni Rhea sa social media. Ang dati niyang mga larawan na puno ng ngiti ay napalitan ng mga madidilim na imahe, at ang mga caption ay tila sumisigaw ng pagod at pagkawasak. Isa sa mga ito ang nagsabi, minsan, hindi mo kailangang sumigaw para maramdaman ng iba kung gaano kasakit. Isang linya na agad nagpasabog ng emosyon sa publiko, dahil marami ang nakaramdam ng bigat na dinadala ng aktres. Sa kabilang banda, si Zanjo ay nananatiling tikom ang bibig. Walang pahayag mula sa kampo ng aktor, ngunit ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, tila nagsisisi raw ito sa mga salitang nasabi. Subalit para kay Rhea, ang pinsala ay nagawa na. Ang sugat ay naidulot na, at kahit pa may paghingi ng tawad, mahirap nang ibalik ang dati. Kapag nasabi mo na, hindi mo na mababawi, wika ng isa sa mga malapit sa kanya, lalo na kung yung salitang yon ang mismong nagpatigil sa tibok ng puso niya. Sa mga panahong ito, si Rhea ay halos hindi na makausap. Ang kanyang pamilya, lalo na si Sylvia Sanchez, ay labis na nag-aalala. Ayon sa kanila, halos hindi kumakain si Rhea, madalas ay umiiyak hanggang madaling araw, at minsan ay napapaubo dahil sa sobrang bigat ng kanyang paghinga. Isang gabi pa raw ay kinailangan siyang alalayan ng kanyang ina, dahil tila nawala na siya ng lakas sa sub.